Sec to please administer the oath to witness, but may sasabihin ka, no? So, Comsec, Yes, sir. tayo ka, Mr. Dayan. Pakitaas ng kamay, Mr. Dayan, at sumunod ka sa sasabihin ko. Ako, anong pangalan mo? Si Ronnie Palisok Dayan, Ay taus-pusong nanunumpa ay taos-pusong nangunumpa na magsasabi na magsasabi ng katotohanan, ng katotohanan, buong katotohanan, buong katotohanan, at pawang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Tulungan nawa ako Tulungan nawa ako ng Panginoong Diyos. ng Panginoon Diyos. You may now take your seat. So, yung bagay po yan, yung sinabi po niya na gusto niya ng immunity ay pagbobotohan po natin dito sa komite. Kanya, the floor is now open for any motion to recommend to the Speaker the grant of immunity for the testimony he will give to this committee for Mr. Ronnie Dayan. Mr. Chairman, I move that we give immunity to Mr. Ronnie Dayan in testifying to recommend to the Speaker to grant him immunity in connection with this testimony in this legislative inquiry. Before that, may I know from the COMSEC if the affidavit has been distributed to the members of this committee? Meron na bang kopya? Meron. So meron na po kayong kopya. Do you confirm that? So anyway, nabasa nyo po yung kanilang yung affidavit ni Mr. Dayan. Makikita nyo naman siguro kung ano yung sinabi niya at materiality po nito. So any second to the motion? I second the motion, Mr. Chair. Second. It has been moved and seconded. So the motion is hereby approved na the committee now recommends to the Speaker the grant of immunity to Mr. Ronnie Dayan. Salamat po. Paki-explain mo sa kanya yung implication nun. Mr. Chairman, considering that this is a qualified vote, we better establish the number of votes because later on it might be questioned. It needs 2/3 vote, so may we find out from the COMSEC what is our quorum now and what is 2/3. So that proper yung ating recommendation for immunity. Ilan ba tayo? Ilan anong quorum natin? How many are in attendance? 13 ang regular members ngayon, 10 ang execution. Hindi, ano lang yung quorum, ilan? 9, sir. So yung quorum natin is 9 members. How many are present today? That's 27, sir. 27 members are present. There being no objection. So we have surpassed that 2/3 vote. There being 27 members. No one of whom objected to this motion. So, haba pong pinoprocess natin, I see your Vice Chair Liachon raising his hand. It's already okay, Mr. Chair. Well, pending the approval of the good speaker as regards the immunity being sought, do we have any other concerns prior to the testimony of tatanungin ko si Ronnie Dayan, gusto mo bang magsimula na at basahin yung iyong affidavit even if we have not gotten that confirmation from the speaker, the approval from the speaker? Tagalogin mo, Chairman. Mr. Chair, may we request that the language that will be used in eliciting questions to him be in Tagalog, Mr. Chair, para maintindihan niya. Okay, the committee takes note of that.
Hindi, yung i-announce ko lang na yung reward in your office na. Dito. Okay ba? Pwede? Are you willing to now read your affidavit? Okay. So we now give Yes, Your Honor, subject to the grant of the immunity, of course. Okay. So we now recognize Mr. Ronnie Dayan. Please read into the records the contents of your affidavit. Mr. Dayan, you're now recognized. May we be allowed to authenticate for him to affirm his affidavit first? Okay. Please do the necessary procedures for. But anyway, hindi na siguro kailangan kasi sinumpaan at susumpa naman niya. Yes, Your Honor. Hindi na siguro kailangan yon. You can now proceed, Mr. Dayan. Yung identification. Identification. Ako po si Ronnie Palisok Dayan, Pilipino, 44 taon gulang, may asawa, naninirahan sa Barangay Galarin, Orbistondo, Pangasinan. Matapos na makapanumpa ng maaayon sa ligang batas ng Pilipinas ay nagsasaad ng mga sumusunod. Diretso na ito, pati ito. Na pinanunumpaan kong totoo ang mga sinabi ko noong press briefing sa Camp Crame at sa House of Representatives sa Batasang Pambansa noong ika-22 ng Nobyembre. Meron po kaming relasyon ni dating Secretary Laila de Lima na tumagal ng 7 taon. Nagsimula po ito noong ako ay nagtatrabaho sa kanya bilang driver bodyguard sa kanyang law firm noong 2007. Nahumingi ako at ang pamilya ko ng tulong kay Senator de Lima, ngunit hindi niya sinagot ang aming mga text sa kanya. Natumanggap po ako ng pera noong 2014 mula kay Kerwin Espinosa para kay Senador de Lima. Wala pong nagbibigay ng proteksyon sa akin, wala din pong nagtago sa akin at wala rin pong nagkup-kup sa akin. Basta yung lupa na pinagtayuan ng bahay kubo ko doon ay pag-aari ng tiyuhin ng asawa ng pamangkin ko. Ang naging habulan po namin ng mga pulis ay umabot na ng higit kumulang 15 kilometro. Umabot po ako hanggang bukid kung saan namagana po ang aking mga paa dahil sa arthritis at napaupo na lang po ako. Nagpahuli na talaga ako. Una ko pong nakilala si Attorney Laila de Lima noong nag-apply ako bilang driver security ni ma'am sa law firm, sa law office nila sa Panay Avenue, Quezon City noong taong 2007. Totoo pong nagkaroon kami ng relasyon ni ma'am at nagsimula po ito noong 2007. Nasaan ako? 2007. Mga 2 to 3 months po pa lang ako sa law firm niya. Alam po ng pangalawang anak ni ma'am ang aming relasyon. Alam din po ni ma'am na may asawa po ako ng mga panahong iyon. Kasal na po ako since 1991. Noon ako ay nag-apply bilang driver security ni ma'am sa kanyang law firm. Kaya't noon siya ay lumipat sa Commission on Human Rights. Noong 2008 ay kasama din ako bilang close-in security. Nangungupahan po ako sa BF Road sa may Barangay Holy Spirit, Commonwealth. Noong panahong iyon, samantalang si ma'am ay sa timog pa nakatira.
Nung nasa Commonwealth po ako, nagpupunta-punta na rin siya sa tinitirahan ko, pero madalang lang, tuwing Sunday lang po. Sa Department of Justice, ako rin po ang naging close and security ni Secretary de Lima mula taong 2010. Noong nagsimula na si Senadora de Lima sa DOJ at lumipat na rin na siya ng tirahan sa Parañaque, ay nagsimula na po kaming magsama. Meron po akong natanggap na pera mula kay Kerwin Espinosa para kay Secretary de Lima, mga 5 times po. Ang perang ibinibigay sa inaabot sa akin, nasa paper bag na maliit. Hindi ko po binibilang at hindi rin po sinasabi ni Kerwin kung magkano yon. Basta ito na yung pera kay ma'am. Siya mismo ang nag-aabot sa akin. Kinukuha ko, inilalagay ko sa harap ng upuan ng sasakyan. Hindi ko po alam kung magkano yung laman nung binibigay sa akin na paper bag, kasi hindi ko lang po sinilip, sinalat ko lang. Ang unang beses po ay noong buwan ng Agosto 2014. Yung pangalawa ay noong October 2014. Yung pong tatlong huli ay noong November 2014. Yung panghuli po ay sa Baguio kami nag-abutan sa parking lot ng Alexandra Residence, kung saan naka-check-in si Kerwin. Dumating si Kerwin doon ng November 19, 2014. Nag-meet kami kasama na si ma'am November 22, 2014. Yung unang 4 na pagkikita namin ni Kerwin ay sa Mall of Asia. At yung panghuli ay sa Baguio naman po. Tinitext na lang ako o sinasabihan ako ni ma'am, punta ka sa ganito, magkikita kayo ulit ni ano. Ganon mag-isa lang po ako kapag minimit ko po si Kerwin. Si Kerwin po mismo ang nag-aabot ng pera at inaabot ko ang mga ito kay ma'am pagdating sa bahay. Sa mismong kwarto, automatic na po yan, kasi pag mga ganong parang sinasabi natin na sekreto, hindi ko na inaakyat sa office niya, sa bahay na lang. Minsan noong humingi ako ng pera kay ma'am, kumuha na lang siya roon sa pinaglagyan niya ng paper bag. Sinabi ko magde-day off na ako, wala akong pera. Magbibigay siya 25,000 to 30,000. First time ko na meet yung si Kerwin nung una kaming unang pagkikita. Di ko pa alam na ang pangalan niya noon, na siya pala yung Kerwin. Namukhaan ko lang, napatunayan ko po na siya yun, nasa si Kerwin, nung nagkatanungan na kami ng pangalan sa pangalawang bisis namin na pagkikita. Kasi parang nagdududa siya kung yung perang binibigay sa akin, kung nakakarating ba kay ma'am. Una siyang nagtanong, anong pangalan mo, sir? Ako yung si Ronnie Palisok Dayan. Sabi ko, ikaw, sir? Ako si Kerwin. Kasi ilang beses nang nag-meet na tayo, hindi pa tayo nagkakakilala. Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, siya ang unang nag-open na magkakilalanan kaming dalawa. Noong Secretary of Justice si ma'am, may mga ilang pagkakataon po akong kasamang bumibisita
sa National Bilibid Prison. Pag pumupunta kami noong unang beses, pangalawang beses, at pangatlong beses, sumasama ako sa loob. Noong mga ilang beses na, bihira na akong sumama sa loob. Ako na lang ang naiiwan sa sasakyan. Ang mga sumasama na sa kanya noon ay yung ibang close-in security niya na sina Jonel Sanchez, Jobert Ernie, at yung kung tawagin namin ay Badong. Puro mga sundalo yung tatlo na yan. Mga presidential security guard sila. Bigay ng Malacanang, yung mga security ni ma'am, marami sila. Pero yung close-in, 4 lang kami. Pag day off, palitan yung isa. Palitan lang. Unang sinabihan ko po, noong sinabihan po ako ng kapatid ko na mayroon siyang natanggap na supwena mula sa Kongreso, nag-text po ako sa anak ko. I-text mo nga si Madam Titalay kasi ang tawag nila sa kanya. Ako ang tawag. Ang pagkakasabi ko sa kanila, Madam. I-text mo si Madam, kunin mo yung iyong opinion niya. Kasi dumating na yung supwena na pirmahan ng auntie mo, tita. Sabihin mo, aatin ako. Sabi ko sa anak ko, i-text mo iyan kasi tuwing nagtitext ako, hindi na siya nagre-reply kasi kaya itong mga anak ko ang pina-text ko. Ang reply niya sa anak ko, huwag siyang paatin, huwag siyang umatin diyan. Pagkakaguluhan lang siya diyan. Sabi niyang ganun. Pagtatawanan lang kaming dalawa. Magiging kahiya-hiya kami diyan na dalawa. Gustong-gusto kong atinan yung hearing pero ang sabi ni ma'am sa text niya sa akin, anak, na si Hana Medayan, pakisabi sa kanya magtago lang muna siya. Kagagawan yan nila Speaker Alvarez at dikta ni Digong. Pagpipistahan lang siya at kaming dalawa kapag mag-appear siya sa hearing. Ang text po niya ay galing sa number na 0917-842-2759 noong October 1, 2016 bandang alas 6:14 p.m. Yung anak ko po ang nakaka-text ni ma'am. Nung pangalawa po, pinatext ko, pinatawagan ko, hindi na siya nagre-reply, nag-decide na ako na magtago na kasi hindi na siya nakukontak. Hindi na rin niya nare-replyan ang aking mga anak. Nakilala ko po si Director Ragos noon siya ay nasa NBI pa. Ako po ang ginawa niyan tulay para tulungan siya ilapit kay ma'am para sa promotion niya. Pero yung pong salaysay ni Sir Ragos na sinasabi niya ako daw ang tumatanggap ng 3 million, 5 million, 1.6 million na pera ay hindi po totoo. Hindi po ako tumanggap kay Sir Ragos ng ganoong halaga. Kung nagkakabigayan man sila, 2 beses, sa unang beses nakita kong nag-abot siya kay ma'am ng envelope. Hindi ko rin po alam kung pera ang laman nun. Tapos sa pangalawang bigay niya kay ma'am, isang plastic bag excuse me, na may lamang parang kahon ng sapatos.
pero hindi ko alam kung ano ang laman nun kasi parang style sapatos. Style sapatos din ang laman kasi basta nakita ko lang na inabot ni Ragos kay Secretary de Lima nung time na yan. Wala din akong na-receive na anumang kulay na bag galing kay Ragos. Ang nakita ko, nagbigay siya ng envelope kay ma'am. Hindi ko alam kung anong laman nun. Tuwing December, o kung may kainan doon sa bahay ni na ma'am, ang gumagastos niyan ay si Mr. Ragos. May tinatawag si ma'am kasi na panata tuwing December na magbibigay ng mga canned goods, mga bigas, sabon at mga groceries sa Bicol. Bago pumasok yung 2015, nagkakalabuan na kami ni ma'am. Kesyo hindi na daw kami masaya sa pagsasama namin. Lagi kasing bangayan at laging nag-aaway kami. Kaya nung nabalitaan ko na yung isang hagad niya na ang pangalan ay Warren Cristobal, ang bagong boyfriend niya, parang nasampal ko siya ng bahagya kasi si ma'am. Sabi ko, ubusin mo yata kaming mga security mo. Kaya simula noong January, bihira na akong pumasok sa DOJ, bihira na akong sumama sa kanya. At nag-stay ako sa Pangasinan, tapos nag-text siya, pumunta ka sa Maynila, may pipirmahan ka. Kasi hindi ka pumapasok, sumusweldo ka. Sabi niya. Sabi ko, isang beses lang ako sumweldo nitong January nung 15 lang, nung 30 hindi na ako sumweldo. Wala nang pumasok sa ATM ko kasi sa ATM ang swelduhan namin. Tapos nung pumunta na ako, resignation na. Sabi ko kay ma'am, pinagre-resign muna ako na parang nagpapalipas lang ako ng sama ng loob sa Pangasinan. Nakakahiya kasi, sabi niya. At saka tama na rin ito para iwas gulo. Okay, para wala namang talagang gulo, ayaw ko ng gulo, sabi ko. Pinirmahan ko yung resignation letter, mga katapusan ng February 2015. Kung baga, pinwirsan niya akong mag-resign. Si Jonel Sanchez po, nakilala ko dahil close in security din siya ni ma'am. Hindi ko po kilala si Rodolfo Magleo, si Alberto Asinas Durano, si Jovencio Ablin, at si Renante Diaz. Si Herbert kilala ko lang po sa pangalan, pero hindi ko pa nakilala sa personal, nakikita sa personal. Tungkol naman po sa bahay sa Pangasinan, na regalo daw ni ma'am, ang totoo ay noong 2007 humingi ako kay ma'am ng 120,000 pambili ng lupa sa pagtayo ng bahay nasa 800,000 ang nanggaling sa ipon ko at yung 2 million galing kay ma'am. Si Kerwin Espinosa, hindi ko nga alam na drug lord nung nag-aabutan kami. Ang alam ko doon, engineer siya. Kaya sabi ko, ito siguro yung engineer na sinasabi ni ma'am. Pero ang sabi ni ma'am, may nagbibigay pa nga ng Starex sa kanya, isang engineer daw. Sabi ko sa kanya, bago na naman yung sasakyan ninyo. Ito na lang, last na ito, no? Bago na naman yung sasakyan ninyo, mama. Ang sagot niya, oo, bigay ng supporters ko.
Tapos may bago siyang Fortuner na puti. Nung tinanong ko, sabi niya, ay bigay ni engineer yan. Kusa at malaya ko pong ginawa ang salaysay na ito. Wala pong pumilit sa akin ang salaysay. Magandang umaga, Bansang Pilipinas. Pansamantala po nating pinuputol ang